Mabuhay! Kumusta kayong lahat? Ngayong araw na ito ay ibabahagi ko sa inyo ang sulyap sa buhay ng bayaning si Dr. Jose Rizal. Pero bago yan, tayo muna ay manalangin. Panginoon, salamat po sa oras na ito. Salamat sa buhay. Salamat po sa biyaya. Salamat, Panginoon, sa karunungan at kaalaman. Dalangin ko ang iyong gabay sa pagbabahagi ng araling ito. Mati mo nawa ang kahalagahan ng bawat salita sa nakikinig at nanonood. Ito ang aking panalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Sino nga ba si Dr. Jose Rizal? Siyempre, siya ay kilalang kilala natin. Pinanganak siya noong Hunyo 11, 1861. At siya naman ay pinatay noong Disyembre 30, 1866. Tinagurian siyang polyglot dahil marami siyang alam na salita o wikain. Sa kabuuan, meron siyang alam na 22. Tinawag din siyang polymath dahil napakalawak ng kanyang kaalaman sa mga paksa. Siya ay isang manunulat, kilalang kilala at sikat na sikat. May mga akda siya na hanggang ngayon ay binabasa pa rin natin. Isang doktor din na ginusto niyang maging doktor dahil sa kanyang ina at iba pang propesyon. Marami siyang alam sa buhay. Siya ay bayani, propagandista, kabilang siya sa mga propagandista ng hunayan sa panahon ng Kastila. At higit sa lahat, kinikilalang pambansang bayani ng Pilipinas. Kahit na walang batas na nagsasabi na siya ang idineklara sa mga pinagpilian, ay angat talaga ang kanyang mga ambag. Kaya siya ang itinuturing na pambansang bayani. Buhay si Rizal, siglo man ang lumipas. Nananatili pa rin ang katotohanan ng kanyang kabayanihan sa salin-saling henerasyon ng lahing Pilipino. Ang kabayanihan ay may iba't ibang pagkakaganap sa kanya-kanyang panahon. Mula sa kamusmusan, ang mapandarayang pananakop, ang pang-aaliping umabot sa pambubosabos ay dinalingid kay Jose Rizal. Ang lugmok na kalagayan ng kanyang kalahi ay umantig sa kanyang damdamin. Pilit siyang kumuwala sa pagkakagapos ng maraming ipinakong likas na karapatan. Isinantabi niya ang personal na interes at ang pagliligtas ng sarili o ang pagliligtas ng sarili sa halip buong talino at sikap na humanap ng kalutasan. Tinawag niyang kanser na lipunan o kanser sa lipunan. Lubhamang mapanganib, sinimulan niya ang paggamit ng kaniyang karunungan at karapatan na makapagpahayag. Umusbong ang hilig niya sa pagsulat at ang pagkamakabayan sa murang edad ay naisulat niya ang tula na Sa Aking Mga Kababata. Yan yung unang tulang naisulat. Ipinahayag niya sa tula na mahalin daw ang sariling wika. Ipinagpatuloy niya ang pag-aaral sa Ateneo Municipal sa payo ng kanyang tanging kapatid na lalaki. Yun ay walang iba kundi si Pasiano. Hindi niya ginamit ang apelyedong Mercado at sa halip nakilala siya bilang si Jose Rizal. Sa panahon ng kanyang pag-aaral ay naging biktima ng kawalan ng hustisya ang kanyang ina. Nabilanggo sa bintang na tangkang paglason sa asawa ni Jose Alberto. Sino ito? Ito ay ang kanyang tiyuhin. Ang malungkot na pangyayaring ito ay sumugat sa puso ng batang Rizal. Nang ang ina ay unti-unting nabubulag, nagkaroon siya ng hangaring manggamot upang mabigyang lunas ang sakit sa mata ng kanyang ina. Kaya siya ay kumuha ng medisina sa Universidad ng Santo Tomas at doon sa paaralang iyon, nasaksihan at naranasan niya ang diskriminasyon. Sa panahon ng pag-aaral, lumahok siya sa paligsahan ng pagsulat kasama ng mga mag-aaral na Kastila. Pinalad siya at nagwagi siya ng unang gantimpala sa tulang Ala Juventud Filipina. Ang kanyang lahok na alegorya o yung talinhaga na El Consejo del Diocese ay kinilala yan na pinakamahusay na lahok sa paligsahan.
Ngunit nang malamang isang Pilipino ang manunulat, si Dr. Jose Rizal, ang unang gantimpala ay hindi ipinagkaloob sa kanya. Nakakalungkot naman. Okay, pag-usbong ng panulat na Rizal, pag-usapan natin ngayon ang dalawang nobela, ang Noli Me Tangere at ang El Filibusterismo. Okay, simulan natin ito sa Noli Me Tangere. Taong 1882, 1882, sa gulang na 21, nilisan ni Dr. Jose Rizal ang Pilipinas at nagtungo siya sa Espanya. Malayo man sa inang bayan, ang kanyang pagtatanggol sa paghamak sa mga Pilipino at ang hangarin sa kabutihang pambayan ay nagpatuloy sa kanyang pagsulat at maging sa pagtatalumpati. Sa dayuhang lupain ng Madrid at Germany, sinimulan at natapos niya ang kanyang Noli Me Tangere. Ang aklat na ito ay naglalaman ng mga sensitibong paksa na walang sino man ang nagalakas loob na talakayin. At kanya ring sinabi na ang mga pangyayaring isinasalaysay daw sa nobelang yun ay pawang katotohanan, sadyang naganap at kanyang mapatutunayan. May kahirapan siya sa pananalapi kung kaya't hindi maipa-imprenta ang aklat. Nung una ay binalak niya na lamang itong sunugin, buti na lamang at merong nagmagandang loob. Ito ay walang iba kundi si Maximo Viola. Okay? Umani agad ng popularidad ang nobela, ngunit ilang sipi lamang ng aklat ang nakapasok sa Pilipinas, sapagkat madaling pinigil ang distribusyon ng aklat ng mga prailing higit na binatikos ito. Ipinagbawal ang pagbabasa nito at ang sinumang mahuling nagbabasa ay nilalapatan ng malupit na kaparusahan. Ninais ni Rizal na masaksihan ang nagaganap sa bayang Sinilangan. Kaya siya ay umuwi ng Pilipinas noong Agosto 6, 1887. Namalagi muna siya sa Maynila at siya'y umuwi ng Pilipinas. Pagkaraan ng 2 araw, ay umuwi na siya ng Kalamba. Nagtayo siya ng klinika at naging unang pasyente niya ang sariling ina. Dumami ang kanyang pasyente dahil sa husay niya sa larangan ng panggagamot. Ngunit sadyang lumikha ng malaking kontrobersiya ang kanyang nobela at siya'y inareklamo kay Gobernador General Emilio Terrero. Sa kabutihang palad, ang Gobernador General ay liberal at sinabing wala siyang makitang kamalian sa aklat maliban sa paglalaman nito ng katotohanan. Naramdaman ng Gobernador General ang malaking panganib na nakaamba kay Rizal, kaya't inatasan ang isang tenyente na pangalagaan ang kaligtasan ng binata. Marami pang paratang laban sa kanya at sa nobela. Naroong sabihin na ang nobela ay isinulat ng isang lapastangan, erehe at subversibo. Sa payo ng mga kaanak at mga kaibigan, muling nilisan ni Jose ang Pilipinas. Okay. Ngunit hindi dito nagtatapos ang paghawak na Rizal sa kanyang pluma. Lumabas sa pahayagang La Solidaridad ang kanyang mga isinulat. Dito na natin ngayon pag-uusapan ang kanyang pangalawang nobela. Ang nobelang Noli Me Tangere ay sinimulan sa Kalamba. Ipinagpatuloy niya ito kahit walang sapat na salapi. At sa tulong ng kaibigan na si Valentin Ventura, ang nobela ay nailathala ng sumunod na taon. 1888. At ang kanyang pamagat ay El Filibusterismo. Sa Filipino, ang kahulugan nito ay ang manghihimagsik. Tumatalakay sa sularing panlipunan ang una niyang nobelang Noli Me Tangere. Samantalang iniugat naman sa paksa ng El Filibusterismo ang pinagmulan ng suliraning panlipunan na walang iba kundi ang sistemang pampolitika sa Pilipinas. Tuwiran ang pagtukoy ng may akda sa paghahandog ng El Filibusterismo sa Gumburza na walang iba kundi sina Padre Mariano Gomez, Padre Jose Burgos at Padre Jacinto Zamora na ayon kay Rizal ay sinawi ng kasamaang ibig niyang kalabanin. Ang tatlong pari ay isinangkot sa kaguluhan sa Cavite
na walang malinaw man na katibayan ay binitay sila sa Bagong Bayan noong Pebrero 17, 1872. Ang pangyayaring ito ay isang pagsugpo sa pag-usbong ng diwang nasyonalismo ng Pilipino. Ang malagim na ginawa sa tatlong pari sa panahon yaon ay naging isang tabu o yung bawal na pag-usapan. Ang mga pangyayari sa El Filibusterismo ay malinaw na kayugto ng unang nobela. Ang Crisostomo, Ibarra na nilimot ang paghihiganti ay nagtayo ng bahay-paaralan para sa kagalingang pambayan. Subalit nasangkot sa huwad na himagsikan. Inakala ng lahat na napatay siya sa lawa sa kanyang pagtakas at muling nagbalik sa El Filibusterismo. Sa katauhan ng mag-aalahas na si Simon, ang pangunahing tauhan sa El Fili. Si Simon ay walang ibang hangarin kundi ang magsabog ng lalong kasamaan at mahikayat ang mga naapi na sumanib sa himagsikan na kanyang binabalak. Ibinilang ni Jose Rizal na higit na mahusay at mas malalim ang El Filibusterismo sa unang nobela. Sa sulat niya sa Matalik na Kaibigang Amerikano, si Ferdinand Blumentritt ay sinabi niya na ang El Filibusterismo ay walang layuning maghiganti sa kanyang mga kaaway. Sa halip, ito'y para sa kagalingan ng mga taong nagdurusa at para sa karapatan ng mga Pilipino. Dahil sa maraming pagtuligsa sa unang nobela, gumawa ng paraan si Jose Rizal na hindi mapasakamay ng mga Kastila ang mga sipi ng aklat. Ang aklat ay hindi para sa mga Kastila kundi para sa mga Pilipino upang mabasa nila. Lihim itong ipinasok sa Pilipinas ng kanyang mga kaibigan, ngunit nabatid agad ng mga otoridad at agad na sinamsam. Ang ilang kopya naman ay napasakamay pa rin ng mga Pilipino. Lihim itong nagpasalin-salin sa mga kamay ng mambabasa at nagkaroon ito ng bisa. Sang-ayon man o salungat sa tunay na pag-iisip na may akda sa konsepto ng himagsikan. Muling bumalik ng Pilipinas si Dr. Jose Rizal noong taong 1872, pagkaraan ng isang linggo noong Hulyo 3, 1872 ay kanya na ngayong naitatag ang La Liga Pilipina. Layunin ng samahang ito na pag-isahin ang mga Pilipino, magbigay proteksyon at magtanggol sa lahat ng uri ng karahasan, pasiglahin ang edukasyon, pagsasaka at pangangalakal at magsagawa ng mga reforma. Ngunit makalipas ang ilang araw, inaresto si Dr. Jose Rizal sa bintang na siya ang sumulat ng artikulong Pobres Frailes, na ayon sa salaysay ay natagpuan daw sa unan ng kanyang kapatid na babae na si Lucia. Nang araw ding yon, lumabas sa pahayagan ang pagpapatapon kay Rizal sa dapitan. Si Rizal sa dapitan, may apat na taong na malagim si Rizal sa dapitan. Sa panahong ito, hindi siya naging aktibo sa pagsusulat. Ngunit bawat araw ay naging makabuluhan sa panggagamot, pagbabasa, pag-aaral ng mga wikain, hanggang sa pagbuo ng balarila, pagtuturo at mga gawaing pansibiko. Higit ang naging pakinabang ng bayan sa kanya sa pagsasaka at pagninegosyo. Naging mga kaibigan niya ang mga tagapagbantay at kanilang napatunayan na si Rizal ay hindi isang pilibustero. Kung kaya't binigyan nila ng kalayaang magtungo saan man sa dapitan at magpakita at magbigay ulat minsan lamang sa loob ng isang linggo. Nanirahan din kasama niya sa dapitan ang kanyang ina at kapatid na si Maria. Doon niya nakilala si Josephine Bracken. Kasama sa mga dayuhan ng ampon ng isang nagpapagamot kay Dr. Jose Rizal, ang isang babae na nagngangalang Josephine Bracken. Ang tiyuhin ni Josephine Bracken ang naging ang humihingi ng lunas o ang nagpapagamot kay Dr. Jose Rizal. Sa kasawiang palad, wala ng lunas ang pagkabulag ng kanyang tiyuhin o yung tinatawag na Ginoong Taufer.
Marahil kapalaran naman na sina Jose Rizal at Josephine Bracken ay magkilala at umibig sa isa't isa. Sila'y magsama bilang mag-asawa. Subalit, kinaharap din ni Jose Rizal ang kanyang buhay sa Europa. Nabalitaan niya mula sa kaibigang si Ferdinand Blumentritt ang kondisyong pangkalusugan sa Cuba na epekto daw ng himagsikan. Sa payo na rin ng kaibigan, inihandog ni Jose Rizal ang kanyang paglilingkod bilang manggagamot sa Cuba. Wala na ang kanyang pag-asa sa positibong pagtugon ng mga kinauukulan nang matanggap niya ang pagpapatibay ng Malacanang. Walang sukat pagsidlan ang kanyang kaligayahan na muling paglalakbay. Kanyang kinuha ang pluma at naisulat ang tulang El Canto del Viajero o ang awit ng manlalakbay. Sa panimulang muli ng kanyang paglalakbay, sumiklab naman ang himagsikan sa Pilipinas. Hindi pa man dumaraong ang barko sa Barcelona, si Jose Rizal ay inaresto ng kapitan ng barko, alinsunod sa utos na nanggaling sa Maynila. Ikinulong siya sa kanyang kamarote ng buong panahon ng paglalakbay. Nang dumaan ang barko sa Singapore, tinanggap ng mga Pilipino na siya'y mapalaya o tinangka ng mga Pilipino na siya ay mapalaya sa pamamagitan ng habeas corpus o isang kasulatang may utos ng hukuman na dalhin sa korte ang isang tao upang ipaliwanag kung bakit siya ipiniit. Ngunit ang hakbang na ito ay nabigo. Pagdaong muli ng barko sa baybaying dagat ng Pilipinas, mahigpit na tinanuran ang bilanggo. Hindi pinahintulutang makipag-usap kanino man at ipiniit sa Fort Santiago. Nagpatuloy ang proseso ng mapandaray ang hukumang militar na may tiyak na hatol bago nagkaroon ng paglilitis. Nagharap sila ng mga testimonya, mga dokumento. Pinagtanggol si Jose Rizal ni Teniente Jose Tabiel de Andrade, ngunit ang apela niya para sa makatarungang pagpapasya ng hukuman ay hindi man lang pinakinggan. Merong 3 sakda laban kay Jose Rizal. Ito ay ang pag-aalsa, sedesyon at pagbuo ng iligal na samahan. Ang lahat ay pinabulaanan ni Jose Rizal. Wala siyang kaugnayan sa naganap na himagsikan. Ang La Liga Filipina ay isang pansibikong samahan at agad siyang nadakip pagkatapos mabuo ito. Kung nagpatuloy man ay wala na siyang kinalaman dito. At kung ang kanyang mga sulat at likhang panulat ay may mabibigat na pananalita, ito'y dahil lamang sa labis na pagdaramdam, paghahangad ng reforma at hindi upang udyukan na magsagawa ng rebolusyon. Ang mga pahayag ni Jose Rizal ay hindi na nga pinakinggan ng hukuman. Noong araw ng Disyembre 26 ay iginawad sa kanya ang hatol na kamatayan. Nilagdaan ito ni Gobernador General Polavieja ang pagbaril kay Jose Rizal sa Bagong Bayan sa araw ng Disyembre 30, 1876. So, ang kanyang kamatayan sa pamamagitan ng patalikod na pagbabaril. Subalit humarap si Rizal na patunay na hindi siya taksil sa bayan. Sa puso ni Rizal, ang mga katagang lagi kong minamahal ang aking dukhang bayan at nakatitiyak ako na mamahalin siya hanggang kamatayan. Salamat sa Panginoon sa kabutihan ng ating tinuturing na pambansang bayani. Paalam!